Mainit ang araw. Butil-butil ang pawis sa noo na Elmer. Isang 25 taong gulang na gasoline boy sa isang kilalang gasolinahan sa lungsod. Naka-uniforme siyang kulay orange, may hawak na basahan at mabilis ang kilos sa bawat sasakyang dumarating. Kahit simpleng trabaho lang, ginagawa niya ito ng buong puso. "Boss, full tank po?" Tanong niya habang may ngiti sa isang taxi driver. Tahimik at masinop si Elmer. Hindi siya pala reklamo. Tuwing gabi, umuwi siya sa isang maliit na inuupahang kwarto malapit sa gasolinahan. Doon niya sinusulat ang mga pangarap niya. Ang makatapos sa kolehiyo, makapagpatayo ng sariling negosyo, at maiangat ang pamilya nila sa probinsya. Ngunit sa likod ng pagod, may isang dahilan kung bakit mas masaya siyang pumasok sa trabaho. Walang iba kung hindi si Trina. Isang magandang office girl na tila laging galing sa fashion magazine. Maputi, makinis, palaging naka-corporate attire, at may kotse ring magara. Halos araw-araw itong nagpapakarga ng gasolina tuwing alas 8 ng umaga. At sa tuwing nagbubukas ito ng kotse para magbayad, parang tumitigil ang mundo ni Elmer. "Good morning po, Ma'am Trina." Bati niya ng may magalang na tono. Ngumiti naman si Trina, pero hindi katulad ng ngiti ng isang kaibigan. Formal, at minsan ay wala pa. Hindi siya bastos, pero halatang hindi rin interesadong makipag-usap sa tulad ni Elmer. Sa katunayan, may mga araw na hindi nito pinapansin ang pagbati niya. Pero si Elmer, tahimik lamang. Itinatago ang paghanga. Lihim na pinupuri ang dalaga sa kanyang notebook. Ginuguhit niya minsan ang kanyang pangarap. Silang dalawa, magkasama at magkausap at nagkakape. Para kay Elmer, imposible man pero hindi masamang mangarap. Sa loob ng ilang buwan, tinipon niya ang lakas ng loob. Bumili siya ng simpleng bulaklak sa palengke. Hindi magarbo. Inipon niya rin ng kaunting sahod para makabili ng maliit na tsokolate. At sa isang Lunes ng umaga, habang nagpapakarga si Trina ng gasolina, nilapitan siya ni Elmer. Ma'am Trina," nauutal niyang simula. "Pasensya na po ha. Alam kong nakakagulat, pero gusto ko lang pong ipabatid na matagal ko na po kayong hinahangaan." Iniabot niya ang bulaklak at tsokolate na parang nanginginig ang kamay. Tahimik lamang si Trina. Pinagmamasdan siya mula ulo hanggang paa. Kita sa mga mata ang pagkadismaya. At tumingin sa paligid. Napansin ang mga kasamahan ni Elmer at ilang ibang customer na nakikinig. "Gasoline boy ka lang. Seryoso ka ba? Akala mo ba papatulan kita? Halika nga. Soli mo na lang yun sa nanay mo. Nakakahiya." Malakas sasabi ng dalaga. At isinara na ang bintana ng sasakyan. Iniwan si Elmer na tila binuhusan ng malamig na tubig. Tahimik ang paligid. Walang nagtatawanan, pero ramdamang hiya. Nang gabing iyon, sa kanyang maliit na kwarto, tahimik lamang si Elmer, nakatingin sa kisame, habang nakatulala. Pero sa halip na malugmok, bumunghalit siya ng buntong hininga at ibinulong sa sarili. "Hindi ito ang katapusan ko. Ito ang simula ng pagbabalik ko." Hindi alam ni Elmer kung papaano niyang nalampasan ang buong araw na yon matapos siyang bastudan ni Trina. Para siyang binasag. Ang dating masiglang pagbati, ngayon ay tila may kasamang hiya at pati na rin kaba sa tuwing merong customer. Ang bulaklak at tsokolate na sana'y simbolo ng kanyang simpleng pag-ibig, ngayon ay iwan na lamang sa basurahan, ni hindi man lamang binigyan ng respeto. Kinagabihan, bumalik siya sa inuupahang kwarto. Wala siyang ganang kumain. Kahit pasimpleng noodles lamang sana ang kanyang hapunan. Tumitig siya sa lumang larawan ng kanyang nanay na namayapa 5 taon nang nakakaraan. Para sa kanya, ang kanyang nanay ang unang babaeng minahal niya at ang nagturo sa kanyang maging marangal sa kabila ng kahirapan. "Kung buhay ka lang, Nay, siguro sasabihin mong tama na, anak.
Magpakatatag ka. Mainang sambit na Elmer habang pinapahid ang luha sa kanyang pisngi. Sa loob ng ilang linggo, naging tahimik at maingat si Elmer. Hindi niya na pinapansin si Trina tuwing dumadaan ito at nagpapagas. Hindi na rin siya nagtatangkang ngumiti. Hindi dahil sa galit, kung hindi dahil sa natutunan niyang pumihit ng direksyon sa tamang panahon. Pero sa kanyang puso, naroon pa rin ang kanyang pangarap. Hindi na ito patungkol kay Trina. Bagkus, ito'y naging mas malalim. Ayokong habang buhay ay tingnan na lamang ako bilang hamak. Gusto kong maging inspirasyon at hindi kaawa-awa. Minsang rest day niya, dumalo siya sa isang libreng seminar sa barangay hall patungkol sa online business at freelancing. Sa umpisa, wala siyang masyadong naiintindihan. Pero may nagsalita roon na dating karinderya helper na ngayon ay may sarili ng negosyo online. Dahil doon ay nabuhayan sa Elmer. Kinabukasan, nangutang siya sa isa sa kanyang mga barkada ng 3,000 pesos para makabili ng second-hand na cellphone na may internet. Simula noon, habang walang customer, ay nag-aaral siya ng online selling, paanong mag-post at paanong magbenta ng produkto, at kung papaano ring mag-budget. Sa tuwing uwi siya, hindi na lang siya pagod sa katawan, pagod rin ang kanyang utak, pero puno ng pag-asa. Araw-araw siyang nagbabrowse ng mga libreng videos, nagbabasa ng forums, at unti-unting tinuturuan ng sarili. Habang si Trina ay abala sa pagpapaganda, si Elmer naman ay abala sa pagpapalago ng kaalaman. Hindi niya pinapansin ang mga pangmamaliit. Kung minsan ay tawag pa nga sa kanya ay ambisyoso. Pero tahimik lamang siya. Dedikado. Lalong tumibay ang desisyong baguhin ang takbo ng kanyang buhay. Isang araw, habang pauwi galing trabaho, may nakita siyang matandang babae sa labas ng palengke. Nakaupo, tila pagod. Lumapit siya at inalalayan ito. "Lola, hatid ko na po kayo," aniya. Salamat, iho. Napakabait mo namang bata. Sana'y magtagumpay ka, sabi ng matanda habang hawak ang kanyang braso. Hindi niya kilala ang lola, pero ang mga salitang iyon, tila basbas ng langit sa kanya. Simula noon, ay tumatak na ito sa kanyang isipan. Minsan ang pagtanggi ay hindi kabiguan. Isa lang itong paalala na hindi doon nakatali ang iyong halaga. Habang si Trina ay patuloy sa marangyang mundo ng social media post at branded bags, hindi niya alam na ang dating hinamak niyang gasoline boy ay nagsisimula ng magtanim ng mga binhing bubunga ng tagumpay. Sa bawat patak ng pawis na Elmer ay may kasamang dasal. Hindi na siya basta gasoline boy na umaasang mapansin ang babaeng iniidolo niya. Ngayon, isa na siyang lalaking humahakbang sa sarili niyang direksyon. Tanga ng mga aral ng kahapon. Matapos ang 2 buwang pag-aaral at matyagang pag-iipon, nakapagbukas siya ng maliit na online shop sa isang kilalang e-commerce platform. Sa umpisa, pre-love na sapatos at relo ang ibinibenta niya. Mga item na nakalap niya sa ukay-ukay at inayos gamit ang sariling kamay. Maingat siyang kumuha ng malinis na litrato. Sinisiguradong malinaw ang description. At laging may kasamang thank you note ang bawat order. May isang customer ang nag-message sa kanya. "Sir Elmer, ang ganda po ng relo. Hindi halatang ukay. Babalik po ako sa inyo." Hindi niya mapigilan ang ngiti. Hindi sa relo siya natuwa, kung hindi sa pagtanggap ng ibang tao sa produkto ng kanyang pagsisikap. Araw-araw, pagkatapos ng ship niya sa gasolinahan, umuwi siya para ayusin ang mga order. Ginagamit niya ang cellphone niya bilang camera, laptop, at pang-monitor. Kumakain na lang siya habang nag-update ng inventory. Ang dating pagod sa katawan, tila nawawala sa tuwing nakikita niyang unti-unti nang may patutunguhan ng kanyang pangarap. Pero syempre, hindi nawawala ang pangungutya. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi galing trabaho, nakasalubong niya ang ilang kabarkada. "O pare, ayos gasoline boy by day, online negosyante by night,"
Sabay tawa ng isa. Baka bukas milyonaryo ka na niyan ha. Dagdag pa ng isa habang nagbabagsakan ng halakhakan. Tahimik lamang si Elmer. Tinapik niya ang balikat ng kaibigan at ngumiti. Baka nga bro. Teka lang, baka malita ako sa delivery bukas. Umalis siyang taas no. Sa pagdaan ng buwan, ay naging mas matatag ang online business niya. Mula ukay-ukay, lumawak ito sa accessories, gadgets, at sa kalaunay sarili niyang brand ng relo. Hindi niya akalaing darating ang panahon na siya na ang kinokontak ng mga supplier. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang maliit pa ring kwarto, binibilang niya ang kanyang kita. Umabot na sa halos 80,000 pesos sa loob lamang ng 3 buwan. Hindi kalakihan, pero para sa isang dating halos walang ipon, ito na ang simula ng tunay na pag-angat. Ngunit hindi lang pera ang tinutumbok ni Elmer. Gusto niyang iparamdam sa mundo, at higit sa lahat kay Trina, na ang hinamak nilang gasoline boy ay meron palang mararating. Tumingin siya sa salamin. Hawak ang lumang larawan ng kanyang ina. Nay, sambit niya habang pinipigil ang luha. Hindi po ako perpekto, pero ipinapangako ko po, hinding-hindi na nila ako titignan na mababa. At sa gabing iyon, habang ang lungsod ay abala sa sarili nitong ingay, may isang lalaking tahimik na umiiyak. Hindi dahil sa sakit, kung hindi dahil sa pangarap na unti-unting nabubuo sa kanyang mga kamay. Mabilis ang takbo ng panahon. Sa hindi inaasahang bilis, ang maliit na online business ni Elmer ay lumago. Mula sa kanyang maliit na kwarto na pinapamahayan ng alikabok at pawis, lumipat siya sa isang mas malinis na bed space na may sariling mesa at estante para sa mga produkto niya. Hindi na siya isang gasoline boy. Nag-resign na siya matapos ang mahigit na 4 na taon sa serbisyo. Bitbit niya ang pasasalamat, pero higit sa lahat, ang determinasyon na hindi na muling babalik sa panahong siya'y tinitignan ng mababa ng iba. Ginamit niya ang kanyang naipon upang kumuha ng maliit na opisina sa isang commercial building. Mura lamang ang renta, pero sapat na ito para maipakitang seryoso na siya sa larangan ng negosyo. Doon niya ay narehistro ang sarili niyang brand, El Gran Tiempo. Isang lokal na relo na simple, elegante, at abot kaya. Hindi siya marunong sa lahat, kahit nagpaturo siya sa mga kaibigan sa freelancing community. Naghanap siya ng graphic designer, supplier, at social media marketer. Sa tulong ng mga taong dati ring galing sa hirap, unti-unting umangat ang kalidad ng kanyang negosyo. Sa isang online interview sa isang local startup group, ay tinanong siya, Sir Elmer, ano po ba ang naging inspirasyon niyo sa pagsisimula niyo ng negosyo? Nakangiti siyang sumagot. Simple lang po. Gusto ko lang pong patunayan na ang hamak na gasoline boy ay pwedeng mangarap at higit sa lahat ay pwedeng matupad ang kanyang mga pangarap. Libo-libong likes and share ang natanggap ng video. Maraming kabataan ang na-inspire sa kanya. Isang babae pa nga ang nag-comment. Saludo ako sa iyo, Kuya Elmer. Hindi mo na kailangang patunayan sa kahit na sino dahil panalo ka na. Ngunit sa kabila ng kasikatan at tagumpay, hindi niya pa rin nakakalimutang balikan ang mga alaala ng sakit. Alam niyang hindi dapat ito matatili sa kanyang puso. Pero para sa kanya, ito ang gasolina ng kanyang ambisyon. Isang hapon, habang papauwi mula sa meeting sa isang investor, napadaan siya sa lumang gasolinahan kung saan siya dating nagtatrabaho. Napansin niyang wala si Trina roon. Wala na rin ang mga dating kasamahan. Isang bagong batch ng mga crew ang naroon. Abalang nagbubuhos ng gasolina. Nagbibilang ng sukli. Gaya ng dati niyang ginagawa. Bigla siyang natigilan. Hindi ako bumalik para magyabang. Bulong niya sa sarili. Bumalik ako para ipaalala sa sarili ko kung saan ako nagsimula. Kinabukasan, inaniyayaan siya bilang speaker sa isang seminar sa isang kolehiyo. Doon muling umangat ang kanyang pangalan at inirekomenda siya ng isa sa mga panelist sa isang mas malaking event, isang corporate networking night na dadaluhan ng iba't ibang kumpanya, kabilang ang isang bangkong pinagtatrabahuan ngayon ni Trina.
Hindi niya inaasahan ang pagkakataong ito. Ngunit alam niya, oras na ito ng tahimik, pero makapangyarihang pagpapakita ng kanyang pagbabalik. Sa loob-loob niya, hindi niya gustong ipahiya si Trina. Pero kung sakaling magkita sila, ang mga salita niya noon ang magpapahiya sa kanya. At sa gabing yun, habang naglalatag siya ng mga panibagong plano para sa expansion ng kanyang brand, hindi niya maiwasang mapangiti. Trina, mahina niyang sambit habang nakatingin sa pangalan ng speaker lineup. Handa ka na ba? Makulimlim ang gabi sa ginaganap na corporate networking night sa isang hotel sa Quezon City. Ang Grand Ballroom ay punong-puno ng mga negosyante, profesional, at matagumpay na entrepreneurs. May live band din sa gilid, buffet sa likod, at malalaking LED screen na nagpapakita ng pangalan ng mga sponsors at pati na rin guest speakers. Si Elmer, nakasuot ng itim na suit at simpleng relo mula sa sarili niyang brand, ay nakaupo sa harapan. Tahimik lamang siya, ngunit dama ang respeto ng mga nasa paligid. May ilang bumabati, may ilan pang nakikipagkamay. Sir Elmer, I've seen your TEDx talk. Napaka-solid niyo po. Bati ng isang binata mula sa startup community. Ngumiti siya at tumango. Salamat bro, keep hustling. Maya-maya, narinig ang announcement. And now, let us welcome the next speaker, Mr. Elmer Salcedo, the founder and CEO of El Gran Tiempo. Nagpalakpakan ng mga naroon. Tumayo si Elmer. May hinahon, ngunit may bitbit na aura ng tagumpay. Habang umaakyat sa entablado, nakita niya sa isang sulok ng mesa ang isang pamilyar na muka, si Trina. Nakasuot ito ng corporate attire. May dalang tablet at tila abalang kinakausap ang isa sa mga client ng bangko. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Nanlaki ang mga mata ni Trina. Napapitlag siya sa pagkakaupo. Hindi siya makapaniwala. Ang dating gasoline boy, ang lalaking basta-basta na lamang niyang binasura at pinagtawanan, ngayon ay guest speaker? Hindi makapagsalita si Trina. Hindi niya alam kung papaanong i-react ang biglaang pagkikita nila. Para siyang nalunok ng sariling pride. Sa entablado, maayos na nagsalita si Elmer. Magandang gabi po. Ako po si Elmer, dating gasoline boy. Ngayon ay negosyante na. Hindi ko po akalain na makakatayo ako sa harap ng ganito karaming tao. Noon kasi, hindi nga ako pinapansin eh. Sandaling katahimikan bago siyang umiti. Pero alam nyo, minsan ang mga pangutya, yan ang magiging puhunan mo sa tagumpay. Kung ginamit mong inspirasyon ng pangalipusta, wala kang ibang mapupundahan kung hindi pataas. Nagpalakpakan ng mga tao. Sa mesa ni Trina ay tahimik lamang siya. Namutla siya, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Sa bawat salitang binibigkas ni Elmer, para bang isa-isa niyang naririnig muli ang mga mapanirang salitang siya mismo ang bumigkas noon. Gasoline boy ka lang. Wala kang mararating sa buhay. Matapos ang speech ng binata, bumaba si Elmer ng entablado. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay lumapit si Trina. Elmer? Mahinang tanong nito, halatang alanganin. Tumingin si Elmer at napangiti, ngunit may lamig sa kanyang mga mata. Hoy, ikaw pala. Ang tagal na. Hindi ako makapaniwala. Ikaw yung speaker? Grabe, asansado ka na. Halos hindi makatingin si Trina. Bahagyang tumango si Elmer. Oo, kakaiba no? Lahat naman kasi may chance, basta't hindi ka susuko. Naalala mo pa ba yung mga sinabi ko noon? Tanong ni Trina, halos pabulong. Paano ka naman makakalimutan yun? Sagot na Elmer. Diretso ang tingin. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko naman ikinakagalit yun. In fact, maraming salamat ah. Nagulat si Trina. Salamat? Pero sa ano? Kasi dahil sa'yo, natutunan kong ang pagturing pala ng mababa ng iba ay pwedeng gawing hagdan pataas. Kung hindi mo ako binasted noon, baka hanggang ngayon ay satisfied na lang ako sa pagtatrabaho sa gasoline station.
Hindi makaimik si Trina. Sa gitna ng marangyang ballroom, siya ngayon ang tahimik. Hindi makatingin sa mata ng lalaking dati niyang hinamak. Elmer, Bulong niya. pwede ba tayong magkape minsan? Ngumiti si Elmer. Hindi mapait. Hindi rin masaya. Kung hindi malaya. Pasensya ka na, Trina. Marami kasi akong meetings eh. Pero good luck sa'yo ah. Tumalikod na siya. Iniwan ng babaeng minsan ay naging sentro ng kanyang panaginip. Pero ngayon, ay bahagi na lamang ng kanyang malalim ngunit tapos ng kabanata. Matapos ang networking night na iyon, lalong dumami ang opportunities para kay Elmer. Nag-viral ang mga clips ng kanyang speech. Maraming estudyante at kabataan na nai-inspire sa kanyang kwento. May mga bangko, investors, at kilalang vloggers na gustong makipag-collab sa kanya. Mula sa isang simpleng relo brand, naging simbolo ng tagumpay mula sa hirap, ang El Gran Tiempo. Habang lumalawak ang negosyo niya, nagsimula na rin siyang magpundar ng mga bagong proyekto. Bumili siya ng isang lumang gasolinahan. Hindi para gamitin sa negosyo, kung hindi para i-renovate at gawing training center. Para naman sa mga out-of-school youth. Pangarap niyang bigyan ng pagkakataon ng mga kagaya niya noon. Hindi ito patungkol sa pagiganti. Paliwanag niya sa kanyang team. Kung hindi pagbibigay ng pag-asa sa mga dating katulad ko. Samantala, sa kabilang dako ng lungsod, si Trina ay hindi mapakali. Sa opisina ng bangko kung saan siya nagtatrabaho, palaging laman ang mga kwentuhan ng bagong matagumpay na negosyanteng si Elmer Salcedo. Oy Trina, di ba magkakilala kayo ni Sir Elmer? Tanong ng isang office mate habang nagtatawanan. Napangiti si Trina ng pilit. Oo, medyo matagal na. Sayang ka naman girl. Kung naging kayo noon, abay asawa ka na sana ng isang CEO ngayon. Sabay halakhak ng isa pa. Pero sa puso ni Trina, hindi na nakakatuwa ang biro. Sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam niya'y unti-unti siyang kinakain ng pagsisisi. Sa kanyang social media feed, puro updates na Elmer ang lumilitaw. Donation drives, bagong branches, endorsements, speaking engagements. Isang gabi ay tinangka niyang i-message sa Elmer. Hi Elmer, congrats ulit. Pwede ba kitang maimbitahan minsan para sa financial literacy talk dito sa branch namin? Wala lang, baka may free time ka. Makaraan ng isang araw ay nag-reply sa Elmer. Hi Trina, salamat pero puno pa kasi ang schedule ko this month. Maybe next time. Take care. Maayos, magalang. Ngunit ramdam ni Trina na may malamig sa pader na pagitan nila. Isang pader na siya mismo ang nagtayo. Ilang taon na ang nakakalipas. Bumalik siya sa kanyang kwarto. Naupo sa kama at muling binasa ang mga lumang chat nila ni Elmer. Mga panahong masipag siyang ligawan nito. Nag-aalok ng merienda. Nagtatanong kung kumain na siya. Noon, minamaliit niya ang mga yon. Ngayon, parang yaman ang alaala na hindi niya na mababalikan. Sa kabilang banda, si Elmer ay abala sa pagpaplano ng susunod na expansion ng kanyang brand. Hindi niya maitatangging minsang pinangarap niya si Trina. Pero ngayon, mas pinili niyang mangarap para sa sarili at para sa iba. Sa isang panibagong interview, ay natanong siya, Sir Elmer, anong payo niyo sa mga kabataan na laging dinidiktahan ng estado sa buhay? Ngumiti siya. Huwag kayong matakot magsimula sa ilalim. Ang mahalaga, alam mo kung para saan ka tumataas. Kasi kung tagumpay lamang ang habol mo para lamang patunayan sa iba, ay mabilis kang mapapagod. Pero kung ginagawa mo ito para sa pangarap at layunin, hindi mo na kailangang ipamukha sa iba. Ang resulta na mismo ang magsasalita para sa iyo. Sa loob ng ilang linggo matapos ang muling pagkikita nila ni Elmer, hindi na naging pareho ang araw-araw ni Trina. Bawat tingin sa salamin ay may kaakibat na tanong. Bakit ko siya binaliwala noon? Hindi na siya masaya sa trabaho. Hindi na rin ganoon kaaktibo sa social life. Sa loob-loob niya, alam niyang merong kulang at ito'y hindi kayang punan ng kung sinong lalaki o ng promosyon man sa bangko. Isang umaga, tinawag siya ng kanilang branch manager.
Trina, merong problema. Isa sa mga biggest client natin ay nag-pull out na ng account. Napunta sa ibang bangko. L-Bank. L-Bank? Tanong niya habang napakunot ang noo. Oo. L short for Elmer Salcedo. Siya rin pala ang isa sa mga major investors ng bagong digital banking app na lumalakas ngayon. Biglang bumagsak ang balikat ni Trina. Si Elmer na dating tinanggihan, dating pinagtawanan, ngayon ay tinatalo na ang kumpanyang kanyang pinagtatrabahuan. Ilang araw lamang ang lumipas, nagbawas ng tao ang bangko dahil sa pagkawala ng malalaking kliyente. Isa na nga roon si Trina sa mga na-layoff. Walang pasabi, walang konsiderasyon, parang isang papel lamang na pinilas. Sa unang linggo ng pagkawala niya ng trabaho, pinilit niyang maging matatag. Nag-apply siya sa ibang kumpanya. Ngunit tila wala nang tumatanggap. Overqualified daw. O kaya'y mas may mababang offer kesa sa kinagisnan niyang sahod. Hanggang sa unti-unti, naubos ang kanyang ipon. Napilitan siyang lumipat sa mas maliit na apartment. Tanggalin ang house helper at ibenta ang ilan sa kanyang mga branded bags. Isang gabi, wala na siyang natitirang ulam kung hindi instant noodles. Umuulan sa labas, at habang nakatanaw siya sa bintana, meron siyang biglang naalala. Si Elmer, hawak ang payong, dala ang plastic bag na may pandesal. Minsang tumambay sa labas ng bangko para lamang makita siya. Tinignan niya lang ito noon ng may pangungutya. Maya-maya ay bigla siyang naiyak. Bakit ko siya inuskahan noon? Hindi pa tapos ang tadhana. Sa isa sa mga job fairs na pinuntahan niya, laking gulat niya nang makita ang booth ng Salcedo Foundation, isang NGO na tumutulong sa mga displaced workers at jobless professionals. Meron dong bakanting slot, Customer Care Supervisor, at ang logo ng kumpanya ay pamilyar sa kanya. Nagpasa siya ng resume. Hindi na umasa, ngunit makalipas ang ilang araw, nakatanggap siya ng email, shortlisted for interview. Presentable siya sa araw ng interview, ngunit pagpasok niya sa conference room, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang nakaupo sa kanyang harapan ay walang iba kung hindi si Elmer. May hawak itong folder, tinignan siya sa mata at hindi ngumiti. Good morning, Trina. Mahinaon niyang bati. Halos matunaw sa upuan si Trina. Hindi siya makatingin ng diretso. Nahihiya at kinakabahan. Trina, ikaw pala ang candidate. Kamusta? Tanong ni Elmer. Tila walang emosyon. Elmer? I mean, Sir Elmer? Pasensya na, hindi ko alam. Nauutal niyang sagot. Tumango lamang si Elmer. Binuksan ang folder at tinignan ang resume. Impressive naman ang experience mo. Pero may isang tanong lang ako bago ko ituloy ang evaluation. Napalunok si Trina. Kung ako pa rin yung gasoline boy ngayon, tatanggipin mo pa ang offer kong trabaho kung ako ang magiging boss mo? Tahimik. Hindi ka agad nakasagot. Bumagsak ang luwa sa mga mata niya. Hindi ko alam. Baka hindi. Pero ngayon, alam kong mali ako noon. Tumango si Elmer. Yun lang ang gusto kong marinig. Tumayo siya. Isinara ang folder. May tawag ako. Excuse me, Trina. Good luck sa susunod mong lakad. Iniwan niya si Trina sa conference room. Mag-isa. Tuluyang bumagsak hindi lamang sa karir, kung hindi pati na rin sa dignidad. Wala na siyang karapatang umasa. Ang lalaking inakala niyang walang mararating, ngayon ay nasa lugar na ng pangarap nito. Ilang linggo na ang lumipas mula nang hindi tanggapin ni Elmer ang application ni Trina. Bagamat hindi niya ito tinanggihan sa harap, sapat na ang kanyang katahimikan para ipaunawa. Hindi na kita kailangan sa mundo kong ito. Muli na namang umikot ang social media. Trending ang El Gran Tiempo at Salcedo Foundation dahil sa bago nitong proyekto. Isang scholarship program para sa anak ng mga gasoline boys at tindero sa kalsada. Nagbigay pa si Elmer ng maikling pahayag. Alam kong masakit mawalan, mahirap at husgahan. Pero kaya kong tumayo dahil sa ang sakit noon ang naging pundasyon ko ngayon. Hindi ko ikinakahiya kung saan ako nanggagaling. Hindi ko ikinakahiya kung saan ako nanggaling.
Dahil dyan ako lumakas. Ang video ay na-share ng higit 1,000,000. Isa sa mga nanood ay si Trina. Hawak niya ang kanyang lumang cellphone. Paulit-ulit niyang pinapanood ang video. Sa bawat salita ni Elmer, tila isang kutsilyong dumuturog sa natitira niyang pride. Bumalik sa kanya ang eksena. Gasoline boy ka lang. Wala kang mararating sa buhay. Mga salitang hindi na niya mababawi kailanman. Isang araw, naglakas loob si Trina na pumunta sa gasolinahan. Ang dating pinagtatrabahuhan ni Elmer. Hindi na yun gasolinahan ngayon, kung hindi isang training center na may malinis na opisina, may aircon, at mga kabataang naka-uniforme habang nag-aaral. Lumapit siya sa guard. Pwede ko po bang makausap si Sir Elmer? Tanong niya. Sorry po ma'am, pero wala po siya rito ngayon. Nasa outreach project po siya sa probinsya. Ganun po ba? Sagot ni Trina. Hindi may tago ang lungkot. Naupo siya sa waiting area. Tumingin sa paligid. Napansin niya ang isang malaking larawan ni Elmer sa pader. Merong caption. Walang maliit na tao kung malaki ang pangarap. Nang mabasa niya iyon ay napaluha siya. Sa araw na yon, tuluyan niya nang tinanggap ang kanyang pagkatalo. Hindi dahil sa mas mayaman na si Elmer, kung hindi dahil sa pinatunayan nito na ang dignidad ay hindi nasusukat sa trabaho o antas sa buhay, kung hindi sa tibay ng puso at ugali ng tao. Makalipas ang 1 taon, isang bagong branch ng Salcedo Foundation ang binuksan sa Visayas. Sa opening ceremony, nakita si Elmer na masaya, nakangiti, habang kinakausap ang mga benepisyaryo. Sa gilid ay may isang babaeng nanonood sa kanya mula sa malayo. May inang palakpak, may halong lungkot sa mga mata. Walang iba kung hindi si Trina. Hindi na siya lumapit, hindi na siya umiling ng trabaho o muling pagkakataon. Sa halip, tumalikod siya at umalis, buhat ang mabigat na puso. Ngunit handa nang magsimula muli. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang notebook. Sa unang pahina ay nakasulat ang, Simula ngayon, hindi ko nahuhusgahan ang tao sa kung ano lamang ang nakikita ko. Natutunan ko na ang pinakamaliit na tao ang siyang may pinakamalaking kwento ng tagumpay. Lumipas pa ang 5 taon. Si Elmer Salcedo ay isa ng kilalang pangalan sa larangan ng social entrepreneurship. Itinatag niya ang Salcedo Empowerment Group, isang conglomerate ng mga foundation, training centers, small business incubators, at microfinance services na tumutulong sa mga manggagawang gaya ng minsan niyang naging sarili. Hindi na siya nagpapakita sa media ng madalas. Mas pinili niyang mamuhay ng tahimik, malayo sa limelight, ngunit sa bawat sulok ng bansa. May mga kwento ng buhay na nagbago. Dahil si isang dating gasoline boy na hindi pinanghinayangan ng pangotya, kung hindi ginawa pang inspirasyon para magtagumpay. Samantala si Trina Velasco, matapos tanggapin ang buong bigat ng kanyang pagbagsak, ay nagbago ang landas. Hindi na siya bumalik sa corporate world. Sa halip, nagtayo siya ng isang maliit na tindahan sa bayan nila. Unti-unting lumago ang kanyang negosyo, hindi dahil sa koneksyon o yaman, kung hindi dahil sa kababaang loob, at pati na rin sipag, na ngayon lamang niya tunay na natutunan. Sa isang panayam sa lokal na radio, ay tinanong siya, May pinagsisisihan ka ba sa buhay, Trina? Ngumiti siya, at malungkot ngunit tapat. Oo, yung inusgahan ko yung taong mas totoo pala sa lahat. Pero salamat din sa kanya, dahil sa sakit na dulot ng kahapon, natutunan kong maging mabuting tao ngayon. Hindi na sila muling nagkita ni Elmer. Ngunit sa bawat tagumpay niya, may isang larawan sa kanyang dingding. Ang litrato ng dating gasolinahang pinagtatrabahuan ni Elmer, na ngayon ay isa ng paaralan. Nakaukit sa ilalim. Ang tunay na yaman ay hindi sa pera, kung hindi kung ilang puso ang nabago ng iyong kabutihan. At sa mundong mabilis na umusga, ang kwento ni Elmer at Trina ay nanatiling paalala. Na sa buhay, hindi ang simula ang mahalaga, kung hindi kung papaano mong tatapusin ang laban, kahit gaano pa kababa ang tingin sa iyo ng iba. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito.
Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo mga kabarangay, anong aral ang natutunan nyo sa ating kwento sa araw na ito? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.